Kat, mahinang tawag ni Liam. At kahit mababa lang ang tono ng kanyang boses, sapat na ito para pabaliwin ang maraming babae. Pero hindi kabilang si Catherine sa mga yon. Napalingon siya, mahinahon ang tinig. Yes? Nag-aral ka ng architecture, di ba? Oo, pero hindi ko natapos. Ito, tingnan mo. Itinulak ni Liam ang laptop palapit sa kanya para ipakita ang disenyo sa screen. Agad lumapit si Catherine at napatingin. Modern French style ang overall concept, pero halatang may halong Roman influence ang ilang bahagi. Bakit ganito ang design? Bulong niya sa sarili. Kahit hindi siya nakapagtapos, malinaw ang pagkakaiba sa mga estilo. Tinuro niya ang isang bahagi. Dito, hindi bagay yung column. Mas magiging maaliwalas kung alisin yan at palitan ng pintuan. Tapos kung lalagyan mo pa ng dome roof dito sa part na to, mas magaan sa mata. Agad namang ini-edit ni Liam ayon sa sinabi ni Catherine. Sa isang iglap, mas naging balansing tingnan ang buong disenyo. Nag-aral ka rin ba ng architecture? Tanong ni Kat. Finance and management ang course ko, pero may kaunting alam mo lang akong design. Hindi ako eksperto. Kaya pala. Anyway, yung dalawang bahay na nakatayo dito, luma na ang structure. Temporarily lang talaga yan. Bala ko talagang gibain yan at magpatayo ng mas malaking modern house. Napaisip si Catherine. Bakit niya sinasabi to sa akin? Maya-maya'y muling nagsalita si Liam habang nakatingin sa kanya. Ikaw, anong suggestion mo? Anong style ng bahay ang sa tingin mo babagay dito? Sige nga, Kat. Sabay ngiti ni Obed. Ano sa tingin mo bagay? Sa totoo lang kahit anong style. Basta gusto mo. Wala namang ibang tao dito kundi si Uncle Obed. So, kahit French, Japanese, or German style pa yan, okay lang. Bahay mo yan, hindi para sa ibang tao. Napatawa si Obed at marahang pinalo ang ulo ni Kath. Tama ka talaga, Iha. Gusto ko yan. Napatingin si Liam sa ginawa ng tiyuhin. Hindi niya maipaliwanag pero parang nainggit siya. Naalala niya ang gabing inilipat niya si Catherine sa kama. Nang yumakap to sa kanya habang natutulog. Naamoy niya ang bango ng buhok nito. Presko at nakaka-relax. Parang gusto niyang maramdaman ulit ang lambot ng buhok nito. Matapos sagutin ang mga tanong, umakyat si Catherine sa mataas na bahagi ng pahingahan. Ipinikit ang mga mata habang binubuksan ang bisig sa hangin. Yuhu! Everyone! Hello! Naririnig niyo ba ako? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa paligid. Napangiti si Liam sa pagiging bata nito. Magaling kang pumili. Catherine is a nice girl. Wika ni Obed kay Liam sabay tapik sa balikat. Ngumiti lang si Liam. Totoo nga. Pagbalik nila sa bahay at pagalis papuntang Manila. Pagkatapos magayos ng gamit, kumatok si Liam sa kwarto. Tapos ka na ba? Yes. Palis na ba tayo? O para hindi na tayo abutan ng gabi sa daan. Tumawag siya para kunin ang mga gamit nila. Paglabas nila, agad lumapit si Kathy kay Uncle Obed. Uncle, alis na po kami, ingat po kayo. Salamat sa pagbisita, Iha. Sana makadalaw ka ulit. Ngumiti si Kathy. Hindi niya alam kung makakabalik pa pero sana nga. Uncle, tutuloy na kami. Tatawagan kita pagdating namin sa Manila. Siya nga pala, Kath. May papadala ako sa iyo. Tumango ito sa tauhan na agad pumasok at lumabas ng may dalang pulang basket na may ribbon. May laman itong itlog ng pabo. Napangiti si Kath. Pero sa loob-loob niya, siguro hanggang ngayon, pinagtatawanan pa rin siya sa insidenteng hinabol siya ng pabo. Iha, tikman mo, para hindi ka na bago sa itlog ng turkey. Paano po yung turkey? Wala na siyang itlog? Inosenteng tanong ni Kathy. Nako, huwag mong alalahanin yon, mangingitlog ulit yon. O siya, sakay na, naghihintay ng asawa mo. Salamat po. Sa kotse. Ganti mo ba yan sa turkey kasi hinabol ka niya? Tukso ni Liam. For your information, CEO, bigyan sa akin ni Uncle. Nahiya lang akong tumanggi. Okay, fine. Pero since alam mo na ang totoo tungkol sa atin, tumigil ka na sa pagtawag sa akin ng CEO, Liam. Anong itatawag ko sa'yo? Anything sweet. Sure, okay. Tatawagin na lang kitang, Sugar Daddy? What? Are you crazy? Gulat na sigaw ni Liam. Tumawa ng malakas si Kathy. Pati ang driver napatawa na rin. Ikaw nagsabi, anything sweet daw?
Seriously, sugar daddy? Mukha ba akong matanda? Nagtawanan sa loob ng sasakyan. Nakaganti rin siya kahit papano. Sa restaurant, pagbaba nila. Rainforest Kitchen. Rainforest Kitchen? Basa ni Kath. Ang ganda ng pangalan. Familiar ka ba rito? Hindi eh. Well, ito ang paborito kong restaurant. From seafood, paella to organic salads. Lahat fresh. Farm to table. Masarap lahat. Wow! No wonder alam na alam mo ang details. Let's eat. Excited na akong tikman. Paborito ko rin ng seafood eh. Next time, seafood na palagi ang menu natin. Sabay lagay ng pagkain sa plato ni Kat. Parang huminto ang mundo ni Catherine. Ang simpleng galaw ni Liam, parang may electric current na dumaloy sa buong katawan niya. Kinikilig siya at hindi niya maitatanggi. Something wrong? Bakit hindi ka pa kumakain? Naalala ko lang si Benji. Namimiss mo? Oo, ngayon lang kami nagkahiwalay ng ganito katagal eh. Tahimik na tumango si Liam. Sa loob-loob niya baka hindi na niya ituloy ang planong dalhin si Benji sa States. Mas maganda siguro kung maghanap na lang siya ng espesyalista dito sa Pilipinas. Ano? Napaigtad si Cathy, sabay bangon ng mamulat ang mga mata. Nasa kama na siya. Paano na nangyari yun? Nasasakyan pa ako kanina, tapos ngayon, nasa kama na ako. Inilibot niya ang paningin sa buong kwarto, ngunit hindi yun pamilyar sa kanya. Tahimik. Pinakiramdaman niya kung may tao sa labas. Nang wala siyang marinig, marahan siyang bumaba ng kama. Lumapit siya sa pinto at idinikit ang tainga ron upang makinig. Nang masigurong walang ingay, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi pa man tuluyang nabubuksan, agad niyang nakilala ang lugar. Nasa hotel suite sila, kung saan sila naka-check-in. Kaya pala hindi pamilyar ang kwarto. Hindi naman siya nakapasok dito noong unang araw nila. Ibig sabihin, binuhat ako, pero sino? Si Betlog ba? Ako po nakakahiya. Bakit hindi niya ako ginising? At paano ko hindi namalayan na dumating na pala kami? Dahan-dahang binuksan ni Cathy ang pinto at lumabas. Napatingin siya sa paligid. Hinanap si Liam pero wala to. Nasaan kaya siya? Baka iniwan na nila ako rito. Baka bumalik na sila sa China? Kinabahan siya sa naisip. Agad siyang nagtungo sa banyo para silipin kung naroon si Liam. Ngunit pagbukas pa lang niya ng pinto, bumukas na ito mula sa loob. At tumambad sa kanya si Liam na nakatapis lamang ng tuwalya. Basa pa ang buhok nito at halos kita na ang maselang bahagi ng katawan. Namula si Kat at nanlaki ang mga mata. Sorry, akala ko walang tao eh. Pautal-utal niyang sabi. Gising ka na pala, magbibihis lang ako. Dagdag pa nito, ngunit hindi man lang isinarang pinto. Naiwan si Cathy na tila tuod. Sinasadya ba niya yun? Kung hindi pa ako nagising, baka nagbibihis na siya habang nasa kwarto pa ako. Ayaw na niyang ituloy ang iniisip. Oo at alam niyang asawa niya, si Liam, pero ni minsan, hindi pa siya nakakakita ng lalaking hubad sa buong buhay niya. Maya-maya, lumabas na ito. Ngayon nakabihis na. Nakasuot ng blue V-necked shirt at gray na shorts. Oh, I forgot. May bibigay pala ako sa'yo. Bumalik ito saglit sa kwarto at pagbalik may hawak ng card. Here, para sa'yo. Para saan to? Use it, kung gusto mong bumili ng kahit ano. Bahala ka na kung paano mo gagamitin. Ayoko na madagdagan pa ang utang ko sa'yo. It's not utang, allowance mo yan. Now that you know the truth, wala ka nang dapat alalahanin. Just do your duty. Duty? Duty bilang asawa ko, of course. Ano ba ang tungkulin ng isang asawa? Pero, any objections? Wala, don't worry. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Pero, bigyan mo lang sana ako ng sapat na panahon para masanay. Of course, that's the process. Hindi naman madali sa simula, pero let's try to make this relationship work. Kahit arranged marriage lang tayo, posibleng magkasundo tayo sa lahat ng bagay. You mean, palagi na tayo magtatabi sa pagtulog? Of course. At wala namang masama ron, mag-asawa tayo. Besides, alam mo ang kasundo ng pamilya. Kailangan mong mabuntis sa loob ng 1 taon. Dahil kapag hindi, babalik sa inyo ang utang. At baka mapalis ka pa ng pamilya ko. Pero sa huli ako pa rin na masusunod. Ako ang magdedesisyon kung kailan tayo magkakaanak. Naniniwala si Liam na kailangan ng proseso sa isang relasyon. Nabasa niya sa isang librong binili niya
Simula nang iksal sila ni Kat na may 5 yugto ang bawat relasyon. Merge, doubt and denial, disillusionment, decision, wholehearted love. Alam niyang cyclical lang ito, hindi linear. Kahit pa makarating ka sa huling yugto, babalik at babalik pa rin kayo sa simula. At sa kaso nila ni Cathy, na isang arranged marriage, mahirap man pero umaasa siyang mapaglalabanan nila to. Merge, ang honeymoon phase. Masaya, masarap, puno ng ligaya. Doubt and denial. Doon mo marirealize ang mga pagkakaiba nyo. Disillusionment. Panahon ng tampuhan at away. Decision, kung mananatili pa ba kayo o hindi. Wholehearted love, ang pinakamasarap na yugto, kung saan tanggap nyo na ang lahat. Kahinaan, pagkakaiba, at imperfections ng isa't isa. Pangarap ni Liam na makarating sila ni Kat sa 5 yugto, na siya na nga ang tamang babae, na hindi siya nagkamali ng pinakasalan. Siya nga pala, gusto ko sana mag-request. Ano yun? Tungkol sa anak. Ayoko pa sana eh. I mean, hindi pa ako handa. Gusto ko pa ituloy ang pag-aaral ko. Gusto ko makapagtapos. Tungkol sa anak, hindi ko pa naman iniisip yan. Sa pag-aaral mo, go ahead. I'll support you. Talaga? Papayagan mo ako mag-aaral ulit? Parang lumiwanag ang buong mukha ni Cathy. Why not? Pero kahit nag-aaral ka, kasama ka pa rin sa mga events at business trips ko. Siyempre, ako pa rin ang exclusive stylist mo. Ngumiti si Cathy. Basta magagamot ang kapatid at makakapag-aral siya, ayos lang kahit walang bayad. Na-excite siya. Sa tulong ni Liam, mapapatunayan niyang kaya niyang makapagtapos kahit wala ang suporta ng pamilya Castañeda. That's all for tonight. We need to sleep. 11 p.m. na at may lakad pa tayo bukas. Pwede bang sa sofa na lang ulit ako matulog? No. Mabilis na sagot ni Liam. Gusto niyang makatabi si Cathy. Hindi para sa kung ano paman, kundi dahil gusto lang niyang maramdaman ang presensya nito. Para bang ito ang nagbibigay sa kanya ng panatag na pakiramdam. Okay. Kailangan ko na siguro masanay na may asawa na ako. Na lagi ko na siyang kasama. Pagpasok ni Liam sa kwarto, kinuha ni Cathy ang damit pang tulog. Maliligo muna siya. Hindi lang para maging presko, kundi para magtagal rin sa banyo. Baka sakaling tulog na si Betlog paglabas niya. Habang si Liam napasilip sa labas ng pinto. Nasaan na si Cathy? Naliligo ba siya? Bumalik siya sa kama. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Hindi kilalang numero pero sinagot pa rin niya. Liam, naistorbo ba kita? Tanong ng nasa kabilang linya. Uncle? Tanong niya, pamilyar ang boses. Yeah, it's me. Nakalimutan kong ibigay ang bago kong number. It's okay po. Bakit kayo napatawag? Gusto ko lang sabihin, tutulungan na kita sa deal mo sa Russia. Tinawagan ko na ang kaibigan ko, and he's waiting for you. Talaga? Bakit nagbago ang isip niyo? Maybe because of your wife. She made me realize na dapat tanggapin ko na ang nangyari. Kahit anong sisi ko, hindi ko na may babalik ang magina ko. Salamat po, Uncle. Sorry kung napag-usapan na naman ang masakit na nakaraan. It's okay. Basta ipangako mong babalik ka kasama ang asawa mo. I promise. Pagkababa ng tawag, napaisip si Liam. Ano kayang sinabi ni Cathy kay Uncle? Akala niya, paninindigan nitong huwag na siyang tulungan. Pero tila may binaga si Cathy. Gising ka pa pala? Yeah, tumawag lang si Uncle. May nangyari ba? Gabi na. Wala naman. Sinabi lang niya na tutulungan na niya ako sa Russia deal. Dahil sa'yo. Nakangiti si Liam. Talaga? Pumayag na siya? Yup. Salamat sa'yo. Sa tingin ko, ikaw ang nagpakumbinsi sa kanya. Nako, wala yun. Sa tingin ko, dahil lang talaga sa'yo yun. Mahal ka niya at alam niya karapat-dapat kang tulungan. Hindi na kumibo si Liam. Pero sa puso niya, lalong lumalim ang paghanga niya kay Cathy. Tara na't matulog. Wika ni Liam sabay akbay kay Cathy. Papunta sa kama. Ha? Shh! Wala akong gagawin sa'yo, promise. Relax ka lang. Hindi lang kasi ako sanay. Pasensya na. At sa tingin mo ako, sanay na may katabing babae? Hoy, wala akong sinasabing ganun na. Tanggi ni Cathy sabay higa sa kama at tumagilid palayo sa kanya. Okay. Akala ko lang naman. Good night. Good night. Wala bang good night kiss? Loko ka.
Sabay tawa niya. Pagkatapos nun, parehong natahimik ang dalawa. Tulog na kaya siya? Tulog na kaya si Betlog? Totoo kaya ang sinabi niya na wala na akong utang? At bakit bigla na lang siyang naging mabait? Dati ang sungit niya kaya. Ay, bahala na nga. Ipinasya niyang ipikit na ang mga mata at maya-maya ay nakatulog din. Kinabukasan, nagising si Cathy na may mabigat na pakiramdam. Masakit ang puson at balakang niya. Napansin niyang sobrang sakit ng katawan niya na para bang mawawalan siya ng malay. Anong petsa na ba ngayon? Doon niya lang naalala, araw pala ito ng period niya. Karaniwan na sa kanya matinding sakit kapag may dysmenorrhea siya. Ano ba ang likot mo? Reklamo ni Liam. Paglingon niya, saka lang niya napansing nakayaka pala sa bewang niya ang isang kamay ni Liam. Dahan-dahan niya tong inalis at bumaba ng kama. Aray! What happened? Masakit ang buson ko. Napapangiwing sagot ni Cathy. Buson? Bakit? Anong meron? May period ako. Monthly period? Oo, hindi mo ba alam yun? That's when women bleed for few days. Usually every 28 days. Pero sa akin, madalas may kasamang matinding sakit eh. Dysmenorrhea ang tawag doon. Para akong pinipilipit tuwing meron ako. Ganun ba? Normal ba yun o kailangan kitang dalhin sa ospital? Normal lang sa akin. Minsan nga hindi na ako makakilos sa sakit. May magagawa ba ako? May tutulong ba ako kahit papano? Wala. Cathy, are you okay? Dadalhin na kita sa ospital. Baka mapahamak ka. Hindi, gusto ko lang mahiga. Wait, kukuha ko ng tubig. Pumunta sa kitchen, kumuha ng tubig. At sa pagbabalik niya, nakita niyang umiiyak si Cathy sa sakit. Uminom ka muna ng tubig. Pagkasandal ni Cathy sa headboard, nagmadali si Liam na kunin ng laptop. Nag-search siya ng mabisang paraan para maibsan ang sakit ni Cathy. Use a hot compress. Basa niya. Agad naman niyang tinawag ang isa para bumili ng hot compress at gamot. Pagbalik niya kay Cathy, hinaplos niya ang balakang nito. Nagpabili na ako ng gamot. Konting tiis lang, Kat. Sorry kung naistorbo kita. Shh! Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi ka istorbo sa akin. Maya-maya, may kumatok. Lumabas si Liam. Dala ang hot compress at gamot. CEO, anong nangyari? Masama ang pakiramdam ni Kat. Please, order na rin ang breakfast, soup at prutas para sa kanya. Pagbalik niya sa kwarto, inabot niya ang gamot at pinainom si Cathy. Pagkatapos, pinainit niya ang tubig para sa compress at ibinigay ito kay Kat. Salamat ha. Nagkatinginan silang dalawa. Tahimik, tila huminto ang oras. Nabawasan na ba? Medyo, salamat, pero huwag ka mag-alala. Sasama pa rin ako sa lakad mo mamaya. No. Magpahinga ka. Hindi na tayo pupunta kay Dad ngayon. Tatawagan ko siya. Daddy mo pupuntahan natin? Oo, pero sa susunod na lang natin siya bisitahin. Pwede naman ako maiwan dito sa suite. Hindi pwede. Gusto ko kasi pakilala ka sa kanya. Baka magalit siya? Hindi. Si Dad, parang si Uncle Obed lang yun. Relax ka lang. Pero, wala nang pero. Magpahinga ka. Sa pagbalik natin sa China, may mga meetings pa ako. Okay, sige. Mahina niyang tugon. Ayaw na niyang sumuway pa. Baka sumungit ulit si Liam. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang lambing at pag-aalaga ang ipinakita nito na ni minsan, hindi niya naranasan kay Nolly o kahit kanino. Bakit ganito siya? Asawa lang ba talaga ang turing niya sa akin o baka naman? Ay, naku, Kat. Tigilan mo yan. Huwag mag-assume. Ilang minuto, may kumatok. Room service! Sandali, breakfast na natin yan. Ani Liam at binuksan ang pinto. Halika na, kumain ka muna. Hawak ka sa leg ko. Wag na. Kaya ko naman eh. At kailangan ko rin magbanyo kasi. Maglagay ng? Tanong ni Liam habang nakakunot noo. Kailangan ko pa ba talagang sabihin? Yes, asawa mo ako. Kailangan alam ko lahat. Fine, maglalagay ako ng napkin. Satisfied? Inis na tugon ni Cathy. Okay, sakay ka na. Bubuhatin kita. Huwag mo sabihin gusto mong bubuhatin lang. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Napailing si Cathy. Pero sumunod din. Pagdating sa banyo, ibinaba siya ni Liam ng dahan-dahan. Pakiabot nga yung pink na pouch ko sa sofa, pati na rin yung damit. Masusunod, my wife. Sabay ngiti ni Liam at iniabot ang mga gamit. Wala na, salamat. Tugon ni Cathy sabay irap.
Cute pa rin kahit nakasimangot. Bulong ni Liam. Habang naghihintay, pinainit ni Liam ang soup sa microwave. Ilang sandali pa, lumabas na si Cathy mula sa banyo. Ngunit napapangiwi sa sakit. Stop right there, sabi ni Liam. Kumain ka na para makatulog ka ulit. Open your mouth. Ako na, kaya ko naman. Mamili ka. Susubuan kita o halikan kita. Napakagatlabi si Cathy at agad isinubang pagkain. Halos di siya makatingin kay Liam dahil sa kilig at hiya. Grabe talagang betlog na to. Umanda ka kapag gumaling na ako. Wala ka bang iniisip? Wala. Mabilis sa sagot niya habang namumula ang pisngi. Hindi ka pa ba kakain? Tanong ni Cathy habang sinusubuan ni Liam. Halos siya lang ang kumakain samantalang ito nakatuon lang sa kanya. Huwag mo na ako isipin, mamaya na ako kakain. Makita lang kita kumakain, busog na ako. Sabay kindat. Yung sayo, okay lang sayo pero sa akin hindi, kaya kumain ka na. Giit ni Cathy sabay subo ng kanin at ulam sa plato sa harap nito. Wow, sweet naman ang sweetie lovely wife ko. Nilagyan lang kita ng kanin at ulam, sweet na agad. Baka naman sinusuklian ko lang yung mga kabaitan mo. Sayang. Sana pala hinalikan na rin kita para may sukli akong kiss. Tumigil ka nga dyan. Hindi ba sabi mo dadaan tayo sa tamang proseso? Hanggat hindi pa tayo komportable sa isa't isa, walang halik-halik. Wala raw halik. Noon ngang hindi mo pa alam na ako ang asawa mo, hinalikan mo na ako. Si Liam Adea. Hindi na natuloy ni Kat ang sasabihin dahil bigla siyang hinalikan ni Liam. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makagalaw sa pagkabigla. I told you, huwag mo akong tawaging CEO Liam. Next time na gawin mo yon, halik agad ang kapalit. O baka naman sinasadya mong ulit-ulitin para makaisa ka sa akin. Nakangiting saad ni Liam. Ano? Ang kapal naman ang mukha mo. For your information, hindi kita type, kahit asawa pa kita. Inis na sabi ni Cathy, sabay tayo at talikod. Agad siyang nagtungo sa mini living room. Pilit tinatago ang pamumula ng pisngi, pero kahit masakit ang puson, binilisan niyang lakad. Ganyan ba talaga kayo may dalaw? Masusungit? Habol pa ni Liam. Narinig niya ni Cathy pero hindi siya tumugon. Naiinis siya dahil hinalikan siya nito bigla, pero sa loob-loob niya, ang lambot pala ng labi niya. Napahawak siya sa labi nang makaupo sa sofa. Nakakainis na betlog yun. Ang kapal na mukha para sabihin gusto ko siyang maisahan. Siya kaya may gustong gawin. Bulong niya sa sarili. May kumatok. Room service! Sigaw ng lalaki, hindi gumalaw si Cathy. Ilang sandali pa si Liam na ang nagbukas ng pinto at pinapasok ang housekeeper. Alam niyang si Liam ang tumawag para linisin ang kwarto. Pagkaalis ng housekeeper, naupo si Liam sa tabi ni Cathy. Gusto mong manood ng movie? Hindi sumagot si Cathy. Kunwari abala sa cellphone. Lalo itong lumapit at halos nakakbay habang sinisilip ang phone niya. Sino kaya itong lalaki nasa picture? Tanong niya sa sarili. Cathy, manood tayo ng movie. Ulit ni Liam. Hindi pa rin to sumagot. Kaya inagaw ni Liam ang cellphone. Ano ba? Ibalik mo nga! Sigaw ni Cathy. Sino tong lalaking tinitingnan mo? Mas importante ba siya kaysa sa asawa mo? Ano pakialam mo? At saka, masama pakiramdam ko tapos movie agad yung iniisip mo. Hindi naman tayo lalabas Dito lang manonood. Ikaw na lang. Sorry na, pero ang cute mo kasi kahit galit ka. Cellphone ko, ibalik mo. Kung ayaw mong tuluyan na ako mainis sa'yo. Sandali lang, natitingnan lang ako. Akin na yan! Wait, what do you mean by betlog? Ha? Anong betlog? Answer me, anong ibig sabihin ng betlog? Napatakip ng bibig si Cathy. Naalala niyang yun ang pangalan ni Liam sa phone book. Wala, nagkamali lang ako nalagay. Talaga, malalaman ko rin yan. Sige na nga, papalitan ko na. Too late, pinalitan ko na. Patingin, baka kalokohan yan Pagkakita niya. My most handsome, loving, caring, and awesome husband, Liam. Halos malaglag ang cellphone ni Cathy sa tawa. Wow, hindi halatang in love ka sa sarili mo. Totoo naman lahat ng yun. Uso rin ang salitang humble, Liam. Sabay edit ni Kat. My cute husband. Ngumiti si Liam. Alam mo ba kung anong pangalan mo sa phone ko? Hinugot ni Liam ang cellphone sa bulsa at ipinakita. My sweetie lovely wife.
Wow ha, mukhang in love ka talaga. Biro ni Cathy. Pero pagkabalik niya sa home screen, nakita niya ang wallpaper. Picture niya, stolen shot. Ikaw ha, may talento sa pagkuha ng litrato. Sa bagay yan, pasalamat ka nga't kinunan pa kita. Wala kang picture sa phone ko. Ano naman gagawin ko sa mukha mo? Panakot sa daga? Ako, panakot lang, grabe ka. Okay na, Liam. Alam mo na, asawa mo ko. Maging sweet ka naman paminsan-minsan. Fine. Saka sumandal sa dibdib nito at nag-selfie silang dalawa. Nilagyan niya ng caption. With my cute husband. My heart design pa. Ginawa niya itong wallpaper. Gusto ko rin yan, gawin mo ako, sabi ni Liam. Gumawa ka ng sarili mo. Ang damot mo, pero okay na. Masaya na ako makita na wallpaper mo yan. Aray! Daing ni Cathy napahawak sa puson. Sumasakit na naman. Dalhin na kaya kita sa ospital. Hindi na, gusto ko lang mahiga. Binuhat siya ni Liam at dinala sa kama. Salamat, sorry kung pabigat ako ha. Hindi mo nga kailangan mag-sorry. Papalitan ko lang ang hot compress mo. Pagbalik ni Liam, inabot nito kay Cathy ang hot compress at humiga sa tabi. Ganito ka ba palagi pag may dalaw? Hindi naman pero madalas oo. Ayaw mong magpa-check up? Baka seryoso na yan. Okay nga lang ako. Halika na dito. Umusog si Kat at pinaunan siya sa braso nito. Ipikit mo na lang ang mga mata mo. Gigisingin kita mamaya para sa gamot. Saka nito hinaplos ang buhok niya. Ibinikit ni Cathy ang mga mata. Ramdam niya ang panghihina. Noon wala namang nag-aalaga sa kanya. Ngayon lang sa tanang buhay niya. Dati, siya lang lagi ang umaalalay sa sarili. Ngayon, si Liam. Kaya pala nasasaktan siyang isipin. Paano kung hanggang dito lang to? Paano kung awa lang ang lahat ng to? Hindi na namalaya ni Cathy na nakatulog na siya. Hanggang sa, "Why are you crying?" Bulong ni Liam. Tiningnan niya si Kat. Nakapikit pa rin pero lumuluha. Kat! Tawag niya. Hindi to sumagot. Ikatlong beses na niyang nakitang umiiyak si Cathy habang natutulog. Una, noong nakita niya itong basang-basa sa ulan. Pangalawa, noong muntik na niya itong mabangga. Ngayon, heto na naman. Gaano kabigat ang dinadala mo, Kat? Bulong niya. Katulad ng sinabi ko, gusto kong alam ko lahat. Ayoko nang minililihim ka sa akin. Ngayon sabi mo nga, sinasaktan ka ba ng mga magulang mo, Cathy? Tanong ni Liam habang nakatitig sa kanya. Gusto niyang malaman ang totoo para makasigurong karapat-dapat ba talagang tulungan ang pamilya Castañeda. Kailangan pa bang pag-usapan yon? Masakit man o hindi, ayoko na silang pag-usapan pa. Wala na yung halaga sa akin ngayon. Ang importante si Benji at ang pagpapagamot niya. Sagot ni Cathy, malamig ang tinig. Okay, kung ayaw mo sabihin na intindihan ko. Pero kung tungkol sa atin, sana sabihin mo agad. Para maiwasan natin ang hindi pagkakaintindihan. Tulad ng ano? Tulad ng mga problema. Kung galit ka, sabihin mo. Kung may gusto kang linawin, magtanong ka. Ayoko nang tahimik ka lang at bigla na lang magagalit. Okay. Saan ka pupunta? Tanong ni Liam. CR lang, magpapalit ako. Bubuhatin na kita. Wag na, alam kong busy ka. Kayang-kaya ko na to, don't worry. Okay, sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong ha. Gusto mo ba ng pagkain? Mag-order ako. Halos alas 12 na rin kasi. Ikaw na ang bahala. Sagot ni Cathy saka lumabas ng kwarto para kumuha ng napkin. Wait, nakatulog ako na nakaunan sa braso niya. Oh my, nakakahiya. Hindi nagtagal si Cathy sa banyo. Pagkatapos magpalit, dumiretso siya sa mini living room. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Nanette para mangamusta kay Benji. Hello, ma'am. Sagot ni Nanette. Ate Nanette, kumusta po kayo dyan? Mabuti naman po, ma'am. Si Benji rin okay po. Nasa computer at nagbabasa. Pasensya na ho, natagalan ng sagot. Nagluluto ho kasi ako ng tanghalian niya. Okay lang yun. Pwede ko po ba siyang makausap? Sandali lang po, ibibigay ko po ang cellphone. Ilang saglit pa, narinig ni Cathy ang boses ng kapatid. Cathy? Hello, Benji. Kamusta ka na? I'm fine. Thank you. Natapos mo na ba yung mga books na binili ko? Not yet. I'm busy doing programs. Programs? Tanong ni Kat, nagtataka. Yeah. I'll show you when you get home. Okay, basta ha. Huwag kang gagawa ng masama.
Okay. Sige na, bye. Baka bukas makauwi na ako. Okay, take care, bye. Pagkababa ng tawag, biglang nagsalita si Liam mula sa likuran. Ikinagulat ni Cathy. Sino yung kausap mo? Ay, Betlog! Gulat na sigaw ni Kat, sabay takip sa bibig nang makita si Liam. Napakunot noo ito. Betlog ulit? Alam mo bang alam ko na ang ibig sabihin yan? Sorry, ikaw kasi. Bakit ka nang gugulat? Nakita mo ba yung balls ko? Kaya yan ang tawag mo sa akin? Hindi ah. Nabasa ko lang yan dati tapos dahil inis ako sa'yo, yan ang nilagay kong pangalan mo sa phone book ko. At saka, nagsasorry na ako, di ba? Sorry, hindi sapat. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Kiss. Kiss? Saan na naman galing yan? Gusto ko ngayon. Kiss mo na ako. Kiss your face. Ang damot mo. Asawa mo ako ah. Oo nga, pero hindi naman pa tayo ganun magkakilala eh. Okay, fine. Ako nga pala si Lia Madea, 26 years old. Guwapo, matipuno at masarap. Natawa si Cathy. Alam mo, nakakaiyak ka na minsan. Sana lang may sumampal sa'yo ng salitang be humble. My sweetie lovely wife, walang masama sa confidence. Kung alam mong may pagmamalaki ka. Wala na akong sinabi, sige na. Mabuti naman. Gusto mo na ba kumain? Hindi pa masyado. Hindi natapos ni Cathy ang sasabihin nang biglang tumunog ang cellphone ni Liam. Tiningnan lang nito, ngunit hindi sinagot. Bakit hindi mo sagutin? Hindi naman kasi mahalaga eh. Hindi ka naman siguro tatawagan kung walang mahalaga. Gusto mo ikaw na lang sumagot? Sabay abot ni Liam sa cellphone. Pagtingin ni Cathy. Si Abby, bakit ayaw mo sagutin? I don't care. Matagal mo na ba siyang kilala? Yeah, pero hindi kami close. Nagkikita lang kami dahil sa negosyo, wala nang iba. Baka naman may importante kayong kailangang pag-usapan. Bakit mo ba ako pinipilit sagutin? Hindi ka ba nagsiselos? Bakit ako magsiselos? Asawa kita, karapatan mo yun. Kung wala namang namamagitan, bakit ako magsiselos? Exactly, at wala kang dapat ipagselos. Hindi ko siya type. Hindi mo siya type? Ang ganda nun at kilala pa ang pamilya. I don't care. Wala siyang qualities na gusto ko. Bakit? Kasi ikaw lang gusto ko at asawa na kita. Sapat na yun. Namula si Cathy. Totoo kaya to o bola lang? Oh, bakit ang tahimik mo? Hindi ka ba naniniwala? Mahirap lang paniwalaan. Gusto mo ba sumigaw ako sa labas? O halikan kita? Ikaw talaga, pakit ka na naman. Ginagamit mo yan sa ibang babae, no? Judgmental ka. Hindi ako ganan. At bakit? Ayaw mo ba sa akin? Sa ano? Sa kagwapuhan mo? Exactly. Feeler ka? Aminin mo na, gwapo ako. Ewan ko sa'yo. Oh, nagugutom ka na ba? Hindi pa nga masyado. Room service. Nandiyan ang pagkain, my sweet and lovely wife. Tuwang-tuwang sabi ni Liam. Nang naiayos ng pagkain sa mesa, umupo si Liam at hinintay si Cathy. Oh, ang dami naman yan. Dalawa lang naman tayo ah. Paborito mo lahat yan, kaya pinadami ko. Ay, okay, fine. Ano to? Sinigang, tikman mo. Bakit ang asim? May tamarind kasi yan. Hindi ka pa ba nakakatikim? Hindi, pero bawal sa akin ngayon ang maasim. Bakit? May period ako, bawal ang maasim. Caffeine, soft drinks. Nakakapagpalala ng cramps eh. Tubig lang dapat. Okay, noted. Hindi ka nakakain ng sinigang ngayon. Don't worry, after ng period ko, i-request ko ulit yan. Mag-hire ako ng Filipino chef para lutuin yan. Wag na. Si Ate Nanette na lang, marunong yun. Sige. Anyway, gusto ko pagbalik natin sa China, sa villa ko na kayo tumira. Kailangan ba talaga? Oo, asawa kita. Dapat magkasama tayo. Pero baka maging pabigat lang kami ni Benji. Cathy, huwag mo sabihin yan. Hindi kayo pabigat. Responsibilidad ko na kayo. Okay, pero pwede bang isama si Nanette? Oo naman. Wala akong problema ron, pero ngayon kain muna tayo. Tahimik silang kumain. Tanging kalansing lang ng kubyertos ang maririnig. Nang matapos, dumating ang housekeeper para linisin ang pinagkainan. Si Liam naligo na para sa meeting niya. Si Kat naman, tumambay sa living room at nanood ng paborito niyang English movie habang nagpapahinga.